May nakausap ako, pastor, may sariling negosyo, matalino, mabait, maayos ang kita. Pero isang tanong ang hindi niya masagot. Kung maayos naman ang kita ko, ba't parang feeling ko kulang pa rin? And tawagin natin siyang Matthew, isang pastor. May food business, isang school, 40,000 to 50,000 ang kita niya every month. Si wife naman isang teacher, meron silang 2 anak, isang 6 years old at isang 2-year-old. Sa papel, okay naman. Hindi naman sila nagugutom, hindi naman sila palaging kapos. Pero may sinabi si Matthew sa akin na hindi ko makakalimutan. Sabi niya, you can't pour from an empty cup. Gusto niya kasi makatulong sa ibang tao, sa congregation niya, sa community niya. Gusto niya magbigay ng mas malaki, gusto niya ng mas maging present para sa family niya at the same time. Pero hindi niya kaya eh. Hindi dahil tamad siya, hindi dahil bobo siya, kundi dahil ang lahat ng oras niya consume na sa 8 to 5 pagpapatakbo ng negosyo niya at lahat ng pera niya exactly enough lang para sa kailangan nila. Walang sobra, walang margin. At doon ko na-realize ang problema ni Matthew ay hindi pera. It's a behavior problem. May libro akong nabasa, The Psychology of Money by Morgan Housel. At ang isang linya doon na hindi maalis sa isip ko, hanggang ngayon, sabi niya, doing well with money has little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. So, 2 words, money, behavior. Now, hindi ito tungkol sa kung gaano ka katalino or gaano ka kasipag. This is about the decisions that you make every day tungkol sa pera na hindi mo namamalaya na ginagawa mo pala. Kung saan mo nilalagay ang oras mo, kung anong income model ang pinili mo, kung naghihintay ka ba o gumagawa ka na lang ng paraan. Yun ang money behavior. At yun ang mas mahalaga kaysa sa lahat ng financial knowledge na matututunan mo sa school. Isipin mo si Matthew, he is smart, he can run a small food business and ministry at sabay-sabay. Kaya niya mag-preach, mag-manage ng staff, mag-alaga ng family. So, hindi siya kulang sa kaalaman. Pero yung money behavior niya, yung decision na mananatili sa iisang income stream na time-dependent, ceiling cap, at stop kapag nagbakasyon ka. That's what keeping him stuck. Now, hindi siya nagkamali. Kasi ginawa niya yung pinakamadaling available na decision sa harap niya. But the thing is, financial success is not hard science. It is a soft skill. Hindi ito calculus, hindi ito accounting, hindi ito economics. This is all about small decisions you make every day, kahit walang nanonood, kahit walang nagtatanong, kahit comfortable ka. Now, there are 2 kinds of people pagdating sa pera. Yung una, matalino. Alam ang numbers, alam ang formula, kung saan dapat pumunta ang pera niya. Pero yung behavior, yung actual na decision araw-araw, hindi consistent sa alam niya. Yung pangalawa naman, hindi naman pinakamatalino, hindi naman pinaka-financially educated, pero yung behavior niya consistent. Discipline, naghahanap ng paraan, kahit hindi pa sigurado. And guess who's financially free? Yung pangalawa. So, paano mo binabago ang money behavior mo? Hindi overnight, hindi instant. So, these are the 3 mindset shifts you need to make. First, itigil mo na yung pag-iisip ng kailangan ko muna ng malaking pera bago magsimula. That's one of the most dangerous thing na sinasabi ng tao sa sarili nila. Pagka may malaki na ako, doon ako mag-i-invest pag malaki na ang pera ko. Doon ako magtatayo ng second income, But the truth is, the wealthy people, hindi sila naghihintay ng pag malaki na. Nagsisimula sila kahit na maliit lang. Basta consistent. Kasi ang compounding, hindi nangangailangan na malaki ang simula. Nangangailangan lang ng matagal na panahon. At yung panahon, nagsisimula yun ngayon. Not tomorrow, ngayon. So, second, itigil mo na rin yung pag-iisip na ang income mo ay para sa present mo lang. You see, bawat piso na pumapasok sa kamay mo, may 2 buhay yun Yung present value, kung magkano yun ngayon, at yung future value, kung magkano yun magiging pag pinalago mo. Ang taong may mahinang money behavior, nakikita niya lang yung present value Yung taong may magandang money behavior, lagi niyang tinatanong, kung hindi ko to gagastusin ngayon, magkano ito magiging in 5 years? And that's it. One question, nagbabago ng lahat.
Third, itigil mo na rin yung pag-iisip na ang financial security ay responsibility ng ibang tao. Ng employer mo, ng government, ng SSS, ng pension. It's not your fault to think that way. Sinabihan ka na yun ang sistema eh. That's how it works. Pero yung financial security, that is personal responsibility yun. At as soon as i-accept mo yun, the soonest you can find a way. Not for the system, but for your family. So 3 mindset shifts lang, ha? Hindi complicated. Pero behavior, you don't learn simply by reading books or watching YouTube videos. You learn this by repeatedly choosing the right thing to do. Kahit hindi ka convenient. Kahit hindi ka pa sigurado. Now, balik tayo kay Matthew. Ang decision na nagbago ng lahat para sa kanya, hindi siya naging mas matalino. He just changed his behavior. Tinanggap niya ng isang income stream kahit na 50,000 a month, meron pa ring ceiling eh. May limitations. May stop button if something happens. At nung natanggap niya yun ang simula ng pagbabago. Hindi new knowledge ang nagbago sa kanya. Decisions. My friend, ang pera ay hindi sumusunod sa pinakamatalino. Sumusunod ito sa pinaka-consistent ang behavior. Sa pinaka-maagang nagde-decide na kailangan nila ng second income stream. Sa pinaka-willing na baguhin ang ginagawa kahit comfortable naman sila. At yung mga taong financially free ngayon, they're not smarter than you. Mas naunahan ka lang nila sa isang desisyon. Now that you saw this video, baka matalino ka. Baka magaling ka sa trabaho mo. Good job. Baka okay rin ang kita mo. Good job. Pero may tanong na paulit-ulit sa isip mo. Kung okay naman, bakit hindi pa rin sapat ang feeling ko? Bakit parang hindi pa rin, alanganin pa rin? Hindi yun ingratitude. Yun ay money behavior mo. Nagtatanong kung tama ba ang direksyon. At ang sagot, hindi mo kailangan ng mas maraming kaalaman or knowledge. Kailangan mo lang ng isang decision. Tulad ng decision ni Matthew, na hindi siya maghihintay ng perfect timing, na hindi siya maghihintay na feel niyang ready na siya, na ngayon na. Even if you're not 100% sure, start today. You see, ang pera, hindi sumusunod sa IQ mo. Sumusunod yan sa consistent behavior mo.